Oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Salamat Ginoo. Salamat sa kahiguyunan. Sa nini nga conference Ginoong Hesus. O matagusan namo, mabuksan among sudlanan. O doon na kayo bagong elemento. O maanaan namo Ginoong Hesus. Sa mga young peoples Ginoo. O isa nini nga mensahe. O matilugan sila. O madali ang ilang kasing-kasing. O sa pagigugma da kanimo. Sa nang tanang nakababag Ginoo. O ikaw nagahayag sa mata sa mong kasing-kasing. Lord kami masayod sa imong kabubuton. Imong katuyuan alang namo Ginoong Hesus. Oh Lord Jesus. Amen. Salamat sa Ginoong Hesus. Dili nga conference mahimo unta nato nga dili makawang. Sa paguli nato nga dili doon na unta tay makuha bisan gamay lang. Ingon ni Brother Cyril bisan lang sa pag mangutana ang atong ginikanan moingon sa nato unsa imong nakuha sa conference. Moingon na bisag paghugas lag baso. Ingon ana dili unta ingon ana may ison. Nanglan dili lang focus nga sa mga material nga bahin kundi doon na unta tay makatpunan diha sa espirituhanon ng mga butang. Kay nasayon ta sa message 1 nag-isgot ni siya ang atanan natong kanang pagkinabuhian ng kalibutan na may lalong unta sa testimony sa Ginoo. Muna ang the Lord testimony to protect God, to protect people unto His kingdom mga igsoon. Magiyahan unta ta kanang maampingan ta nga kita nga mga tao man ta sa gingharian. Sumala sa previous na to nga mensahe may son. Dili makita din nato may son sa message 1. Nag-isgot sa dinhi. Ang Genesis, ang basahon sa Genesis, basahon ni sa moy una sa kabuhatan sa Dios. Yon sa dinhi sa wala pa gibuhat ang tao, giandam sa Dios ang tanang butang. Ano man kay aron sa tuyo kanang tanang butang iyang gilalang tanang mga unsa nga klase nga butang duna gyunay purpose may suluna gyunay katuyuan aron may son makasustain ang tao may son. Pero dinhi pag-abot sa Genesis 21 kapitulo 1 bersikulo 26 diya may son paghuman niya gi-prepare niya ang universo muna nakahuna-huna sa mga igsoon na magbuhat isang tao. Sa pagbuhat niya sa tao, makita din nato duna pud siya katuyuan. Unsa may katuyuan, siya pagbuhat niya sa tao. Usa mga igsoon, dinhi gipakita ato ingon sa tong igsoon kaniha. Sa pagbuhat niya sa tao, sama siyang dagway aron makapadayag niya. Ana day may igsoon ang katuyuan ngano gibuhat ta sa Dios. Gibuhat ta sa Dios ang katuyuan makapadayag ta sa Dios. Kay nasayon ta, may igsoon dinhi. Ang Dios do na sa pagbati. Ang Dios do na po sa una-una. Pero dinhi may igsoon kanang do na po sa ituyo alang sa Dios nun niyang Dios nun niyang plano may igsoon. Muna ang Dios nun niyang plano mabuhat sa tao kay sa wala pa niya gibuhat ang tao kay do naman sa gibuhat kilala ang mga anghel. Muna may igsoon sa dihang gilalang niya ang mga anghel ingon sa itong igsoon nga kwani kanang perfect bisan silang beauty perfect ni siya may igsoon. Gusto niya nga siya ang murul o kanang magbuot sa tanang butang. Pero may igsoon sa makasusubo nga kahimtang kay tungod siya ang right hand sa atong Ginoo ni tubo ang iyang garpo. Yang garpo gusto niya mas malapwan niya ang Diyos. Pero din may igsoon makita din nato sa diyang gibuhat niya ang tao wala diya itagaan niya pagpulutan. Kung sa igsoon ganha tagaan niya pagpulutan dili lang igo makapadayag ka sa Dios kundi mupili sa kaaway sa Dios. Nasayot ta may igsoon ang Dios nato karon do na sa kaaway. Pero sa previous sa niaging mga mensahe may igsoon ingon siya ang kaaway sa Dios mao si Satanas. Dili
tinuot ang Diyos nga siya mangunay sa pag-away. Kay nasayo lang Diyos, kana si Satanas, ilalang lang na niya. Kung sa tungod sa iyang divine wisdom, muna naglalang sa tao, aron mo batok sa iyang kaaway. Kaya salamat sa Ginoo din eh. Noon sa din may sa Quincy, sa Roman numeral 1. Those who choose God will share in all that He is, including both in His kingdom and His glory. Kung piliin na to ang Diyos, muna may son, ingon sa din eh, makuha na to ang tanang butang, nga maalang yun, kita, maalang yun ta sa iyang gingharian o diya sa iyang himaya. Mao na agay naa sa kasing-kasing sa Diyos, ibuhat na niya, alang yun ta sa iyang himaya, o alang po ta sa iyang gingharian. Salamat sa Ginoo din eh. Muna sa diyan, wala pa mahulog ang tao sa sala. Siya gyoy, si Adan o si Iba, siya gyoy doon naman sila authority sa pagdumala sa tanan ng mga hayupan, sa tanan mga tanom sa tanaman sa Eden. Pero doon ay pasiuna ang Diyos. Ingon sa madiya na mga igsoon, muna doon na pagpili ang tao. Ang Diyos, sa pagbuhat niya sa tao, wala niya gipugos. Kinangan, di ko ang taga, alam, makapadayag ka sa kuha. Pero gingon niya, pagputang sa Diyos, sa tao diya sa tanaman sa Eden. Ngon niya, doon na sa unang nga sugo sa tao. Diya sa tanaman sa Eden, dunay duha ka kahoy. Ang usa, kahoy sa kinabuhi. Ang isa, kahoy sa pag-ila sa maayo og dautan. Ikuan pa yun niya maison, kay saysay po niya. Ang pwede niyo kaonon, ang kahoy sa kinabuhi. Nagulagway na sa Diyos. Pero ang kahoy sa pag-ila sa maayo og dautan, mao ni, iyon kung makakaon mo ni ini. Bisan mabuhi ang inyong pisikal nga lawas, apan mamatay o mamatay gyud kamo. Maison makita din nato sa wala pa mahulog sa sala ang tao. Doon na sa ipasidaan sa Diyos, muna sa previous animation, sa Roman numeral 5, nga sa Roman numeral 10, laging unis siya. Nga sa wala pa mahulog ang tao sa sala, doon na sa kanang maminaw siya kung unsay ipamulong sa atong Diyos. Mamulong siya, batok nila, bahin nila, nga doon lagi mga butang, nga dili yun angay nila, supakon. Maigsoon, sa ngadto-ngadto, sa Kapitulo 3, dito, naana sila sa tanaman sa Eden, nagsuroy-suroy si Iba, si Adan, naapon dito, tungod sa pasensya ng mga sisters, tungod sa babaeng nga dili mapasakupon sa iyang bana, nakasala sila. Pag suroy-suroy niya, wala man siya nanangin ni Adam, nga asa siya niadto siya, nakita niya kaning kahoy sa pag-ila sa maayo og dautan, makita niya ma-attract si Iba. Na walay siya kabalo dito sa naana sa kahoy sa pag-ila sa maayong dautan, nada ang bitin. Ingon siya, kaon ka ni ini, kaning bunga sa kahoy. Pagkaon mo ini, mubuka ang imong mga mata, masama ka sa Diyos. Ingon siya, dili. Ingon ang Diyos, dili lagi mabuhi ka. Kung mukaon ka ni, makaila ka kung sa'y husto o sa'yo. May so dito, sariyang nakuha man siya ni question mark man ang una-una sa babae, ikaon siya. Pagkaon niya, magdala po siya, tagaan niya si Adam. Dito may so nagsugod, ang unang pagkahulog sa tao sa sala. Muna may so, nakita din nato, dito, nakita, pagkaon nila, tinuod, nibuka ilang mga mata, makaila silang kagalingon, nga hubo sila. Nanadayoy, kanang maibog. Muna, tingol niya, ang unod na itong mga panahon na, kanang unod siya nga, kanang dili masalanon. Apan sa diyang nahulog ang tao sa sala, kanang unod, nahimo na ng kagalingon. Doon na pag-ibog,
Doon na nadayoy kanang mga pagsupil. Ngano man, kay ang katong pagkaon nila sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayong dautan. Mao to ang una nakasulod sa tao. Mao diya sa diya sa sulod sa tao na mao diya sa iyang kaugalingon. Pagsulod niya, una gitawag to siya, mao na to ang kanang masal-anon nga kinaiya ni Satanas. Usa may son ngadto diya na dayoy ang unang tunglo. Ang unang tunglo nga kanang nakuan sa tao. Kanang nadawat sa tao. Ang una niya gitunglo katong bitin, kung wala tong bitin dili unta to makasala si iba. Una niya gitunglo sa kapitulo 3 sa Genesis sa gikan sa 14 sa bersikulo 14 unsa ikaw bitin sa una sugo mga igsoon ang bitin doon nagyo na itiil og kamot kay sa diyang gitunglo sa Ginoo ingon sa ikaw karong bitin kay nakasala man si iba tungod nimo kanang sultian nimo siya karon sukat karon tinunglo ka magkamang ka sa yuta o mukaon ka sa abog. Unang-una gitunglo niya ang bitin. Human gitunglo po niya ang babae. Kay tungo si iba kay nikaon man ituuman sa bitin. Ingnan siya. Sukat karon pinaagi nimo dunay anak nga lalaki upalugwa sa imong taguangkan. Anang anak nga lalaki ingon siya, maomoy mo kanang mudugmok sa ulo sa bitin. Una may igsoon muna ang ngunya. Mag-antos ka sa kasakit sa pagpanganak. Unang ang gitunglo sa Ginoo kang iba. Ayon po sa kay Adan, kay ikaw nito man ka sa imong asawa, nikaon man ka, tunglohon ka nako, sukat karon makakaon ka, pinaagi sa imong singot, maghagok ka, dinay tanaman, dinay sa tanaman. Ingon ana megson, mo na ang tunglo, una na dawat sa tao. Mo na unang pagkahulog nila sa sala. Apan megson, ang tuyo sa Dios, nga gusto niya, nga buhaton niya ang tao, makapadayag niya. Dili na siya makapadayag niya. Na nadayoy masumpilon, muna mo nang manusumpilon nga kinaiya, masinupakon nga wala na reason naa na sa kadaotan ana sa degradation ang kinatahimtang sa tao naa na sa ubos nga kahimtang imbes sa wala pa sila nahulog sa sala naa sa habog nga posisyon siya ko'y gitahasan sa Ginoo nga budumala sa tibok tanaman sa Eden isa sa tibok universo pero sa dahil nahulog siya sa sala naa na siya makaluluoy nga kahimtang ang tao. Usa salamat sa Ginoo. Abi ang kaaway sa Dios kasi Satanas napildi ang Dios. Pero medyo pinaagi sa babae nga mga anak na lalaki. Abi niya napildi ang Dios pero pinaagi sa babae sa iyang pagpanganak may son. Nilugwa ang anak na lalaki mo'y muhuman, mo'y mo tapos sa bitin, mudugmok sa ulo sa bitin. Muna may son sa pasahon sa Mateo. Ang asaysayas dunay siya'y kanang propesiya nga ang anak na lalaki mahimo siyang amahan. Dakong Diyos amahan nga mo'y bukuan madumala sa iyang katawhan. Usa may igsoon din ang Diyos kung doon sa ituyo alang sa tao. Ang kaaway sa Diyos doon po sa ituyo. Ang tuyo sa Diyos na sa tao alang maistablisan ang iyang ingarian o ang iyang himaya. Apan ang kaaway sa Diyos na si Satanas ang iyapong intention, ang iyapong tuyo kung baon niya ang tao. Ulangon niya ang tao aron dili siya makapadayag sa Diyos aron dili sa kaka-operate sa buhat sa Diyos. Ingon ani ang buhat sa kaaway mga igsoon. Dili na igsoon. Ingon sa tuwing igsoon nga makaila og tata. Una tay pagpili
ang pagpili naa nato may igsoon. Sa adlaw sa itong pagkabatanon, kung sa pisikal nga bahin, sa tawhanon nga atong nakita, kita po'y mo pupili sa atong kaugmaon. Pero ingon sa dinimensyon, pasiuna nato, tinawag unta adlaw sa atong pagkabatanon, masayod ta kung unsa ang pamatikayon sa Dios. Ang pamatikayon sa Dios, mao lang ang iyang gusto niya ipaambit ang iyang kaugalingon diha sa iyang pinilit na katawhan. Salamat sa Ginoo kita na ilalom ta sa pagpili sa Dios, nahimo na tang katawhan sa Dios. Dinig ipakita may igsoon, sa adlaw sa itong pagkabatanon, makailag yun ta. Ang tanang butang na aming kalibutana, ingon sa itong igsoon ganiya, kaning kalibutan, ang nagdumala, ang puno, kanang ingon ta, ang magbuot aning kalibutana, mao gyud ang kaaway sa Dios. Busa mga igsoon, ingon sa itong igsoon ganiya, bisag mabuhi taning kalibutana, pero dili kita iya sa kalibutan. Muna kayo hinumduman na ito may igsoon. Makita na ito sa kalibutan, puno ni sa kadautan. Makita din na ito, ingon ni Apostol Juan, siya yun ang katestify may igsoon. Nga kitang mga magtotoo, dili kita magmaduha-duhaon. Naagyod ta sa tinuod, sa realidad, kay nga naman, kay naaman nato ang kinabuhi sa Diyos. Sa itong pagtuo sa kita, sa itong pagtuo, maduha-duhaon man ta. Ang atong pagtuo sa kay Tomas, to see is to believe man ta. Mutuo man ta kung makakita ta. Pero giingon ta sa Ginoo, bulahan, katong muto nga wala makakita. Mo ni may igsoon. Nasayod ta, dinig ipakita, doon na tayo pagpili. Adlaw sa itong pagkabatanon, makailaw ta, lumalabay ta aning kalibutan. Ingon ni Apostol Pablo sa unang Timoteo, city size or size city, ingon siya, ni anhi ta sa kalibutan, wala tay dala. Muhawa ta, o mawala ta ning kalibutan na, wa tay dala. O niya, mga igsoon, ingon Apostol Pablo, ingon niya, tungod sa iyang gugma sa Diyos, tungod sa iyang kanang nadali siya sa gugma sa Diyos, sa iyang naluwas na siya. Ingon niya, nakadeclare siya sa iyang kaugalingon. Kaniadto ang butang kaniadto ang akong kaayuhan alang nako. Apan karon, tungod ni Kristo, ang mga butang kaayuhan kanhi karon kapilihan alang nako. Kung tungod og alang sa ganti may igsoon. Mao na ang kasinatian ni Apostol Pablo. Diri may igsoon, kuadto ta sa Ecclesiastes. Ang nakita po ni Haring Solomon. Makita nato si Haring Solomon, usa ka tawo nga pagkaitan, usa sa katawo nga dato. Pero sa Ecclesiastes kapitulo 11, giskutan niya may igsoon, gitambagan niya ang mga batanon. Ingon siya, ingon sa may igsoon, sa kapitulo 11, versikulo 9, ingon sa dini, pagkalipay batanong lalaki o sa imong pagkabata o pagkalipaya ang imong kasing-kasing sa mga adlaw sa imong pagkabatanon o lakaw sa mga dalan, lakaw sa mga dalan sa imong kasing-kasing o sa pananaw sa imong mga mata, apan hibaluwi tungod ning tanang butanga dadon ka sa Dios ngadto sa paghukom. Busa uhaa ang kasamok gikan sa imong kasing-kasing o ipalayo ang kadautan gikan sa imong unod, kay katawangan lang ang pagkabata o ang banag-banag sa kinabuhi.
Mo ni Maigsoon nakita ni Haring Salomon. Haring Salomon wala siyang pangita. Asawa, kanang katigayunan, bulawan, bisan unsang tanang butang naa niya. Pero Maigsoon sa adlaw siya ngano makaingon man ka, makaingon man siya. Hidom sa kapitulo 12 ni Maigsoon sa Ecclesiastes. Sa versikulo 1 Maigsoon ingon sa dinhi. Idumdumi sab ang imong magpabuhat sa mga adlaw sa imong pagkabatanon. Sa dili pa moabot ang daotang mga adlaw o magsingapot ang mga tuig nga moingon ka wala ko'y kalipay. Mag-ingon ka wala ko'y kalipay niini. Maigsoon say muna mamalandong ta bisan unsa atong nakap-on aning kalibutan. Mawala kay pulos Maigsoon, mawala tani. Busa Maigsoon sa adlaw sa atong pagkabatanon. Dili gyud nato unahon ang atong kaugalingon. Ang unahon gyud nato dili man ingon dili ta mo eskwela, pero masayo gyud ta mga igsoon. Ang tanan natong pagabuhaton alang gyud sa pamatigayon sa Dios. Mo gibalik-balik sa atong mga igsoon. Unsa adlaw sa atong pagkabatanon, ang atong pag-eskwela unsa may katuyuan alang pa sa atong kaugmaon aron makakabot ta maayong kung sa Tagalog maayong kinabukasan sa maayong moralidad. Dili unta kana atong tinan-awan mga igsoon. Ang atong tinan-awan mag-eskwela ta alang sa pamatigayon sa Dios aron magamit ta sa Dios Maigsoon. Kung wala tay grado unsaon paggamit sa Dios nato kundi ta kabasa. Muna Maigsoon mag-eskwela ta alang yun sa pamatigayon sa Dios. Unahon yun nato ang gitinguha sa kasing-kasing sa Dios. Kung sa Maigsoon ang atong pag-eskwela sa doon na yun tayo goal sa atong kinabuhi. Pag human na itong Tito 12, doon na may PTO. Training sa usamis. Ano mo sa tuyo ni Maigsoon? Mapreserva ta sa adlaw sa atong pagkabatanon. Unya, dili lang igot, kaya natataman. Pag human na itong training sa PTO, unya, mabalik tag-eskwela, doon na po tayo goal. Gano'n mo padayon mo tag-eskwela sa college. Aron mo ato na tagmalapon. Wala Maigsoon, kung kana atong konsepto, kung kana atong gitingo sa itong kasing-kasing, Maigsoon, giyahan ta sa Dios. Bisan asa ta giyahan ta sa Dios. Mao na ang paagi ingon sa tuwing nga. Mao na ang paagi nga ipili nato ang kinabuhi, dili ang kamatayon. Dili Maigsoon, ingon na makita din nato ang atong goal. Ang naa sa kasing-kasing sa Dios makapaton sa grupo sa mga tao. Aron mo padayag niya, aron ma-representar na to siya. Muna, tinigipakita Maigsoon ang umanana, pero sa message 3 ni Maigsoon, kanang open lang ni. Muna, dili yun na ito mabuhat Maigsoon. Kung dili na ito mahanay katong 3 priorities of single. First, kuhaan man ni Maigsoon, message 3 man isa-isa na sa itong sunod ugma. Pero mukuhan lang ko. Ang una na ito, mabuhat na ito ni Maigsoon, katong ingon na ito ganiya. Una, ang first, Christ in the church. Sa adlaw sa itong pagkabatanon, mag-eskwela ta, unang yun na ito si Kristo ang iglesia. Ya, ikaduha nga priority, una, proper human living. Dili lang ego si Kristo o ang iglesia, inanglan, makapot yun na ito Maigsoon. Anong proper human living, makahuman tag-eskwela. Mahuman na tag-eskwela sa college, makatrabaho ta, mo na ang ikaduha nga priorities na ito. Yang ang ikatulong Maigsoon, musunod na dayon ang marriage life. Ang marriage life Maigsoon mo na katapusan sa priority of single. Usa ka na Maigsoon, kung madili ka ni mahanay na, maproblema gyud ka Maigsoon. Kung mabalintad na Maigsoon, dili mo ko kaingon nga ngano kasulti ko ingon ana nakasinati man ko. Lain man gyud sa tuigsoon nga magbinsay. Lain man ka mamulong ka kung wala ka kasinati. Mag-overview ka sa unsa ka kanindot sa dapit, kung ikaw mismo nga namulong, wala ka kanto dito,
dili gyapon bugat ang imong pagpamulong. Una, salamat sa Ginoo dinhi Mason, ngano man. Kay makita din nato kung mahangay na Mason. Na natay agi ko na ang priority Mason, wala napil ya atong uyab-uyab. Kinanglan sa adlaw sa itong pagkabatanon, pasaylo ako mga ito, kasi masakitan mo, wala yun unta ialaw ang pag-uyab. Kaya kanang pag-uyab ay sumuy una, gigamit ni Satanas karong panahon na, aron maulang, madaot ang mga batanon. Muna may son, kung makuhan yun nato na may son, ang atong kinapuri, pag-abot sa unahan may son, sumala sa kabubuton sa Diyos, magmalampuson yung tamang igsoon. Wala, igsoon, ingon din sa Deuteronomio, ingon sa itong igsoon kaniya. Deuteronomio 30, Kapitulo 30, versikulo 29. Pero may igsoon sa dili pa mo ato sa Kapitulo 30, napal sa 28. Ang Kapitulo 28, ang pagpasidaan ni alang nato. Unsa may atong pilion. Sa dili pa ta mamili, doon na nagpasidaan. Isa-isa yung mention ang tunglo uban, kinabuhi. Sa Deuteronomio, Kapitulo 28, nabisgot po ni sa mention, doon na panalangin, doon na po'y tunglo. Kung pilion na to ang panalangin, ingon sa din mention, pulaan yun ta. Ingon sa din, bisan asa ta, ang una mapulahan. Kung kita magdalag panalangin, mapulahan kung asa ta nga dapit. Asa nga syudad, asa nga lokal, mapulahan ta may son. Nga naman, ang panalangin sa Diyos, musunod nato. Ang ikaduha may son, mapulahan ta, ingon niya, bisan sa atong panginabuhian, atong kaumahan. Ingon ta din may son sa versikulo 2, ingon din sa versikulo 3, mapulahan ka dito sa syudad, o mapulahan ka dito sa kaumahan. Versikulo 4, mapulahan ang bunga sa imong taguangkan, o ang bunga sa imong yuta, o ang bunga sa imong mga mananap, ang liwak sa imong mga baka, o ang mga nati, nga imong panon sa mga kalero. Pusa may son, kung piliyon nato ang kinabuhi, kung piliyon nato ang panalangin, bisan di na ta magampo, ngayon dino panalangin ko. Ano man, kaya ang panalangin, musunod na to. Gano'ng magampo man panalangin ko, kay naaman ta na ilalom sa tunglo. Usa may suon, ingon dili unsa mang tunglo. Muni kung piliyon na to ang panalangin, panalanginan ta, bisan unsa atong pagabuhaton, bisan sa atong mga kaliwatan, bisan sa atong anak o asawa, bisan sa atong panginabuhian, bisan sa atong mga ayupan, panalanginan yung mga ison. Pero din may ison, sa tunglo may ison, kung makuha na sa tunglo, kung kana atong kanang mapili, matinunglo ta, itauna nga matinunglo. Bisan asa tamo adto nga dapit ang tunglo nagasunod nato. Bisan ingon nini, bisan asa ta nga lugar, bisan sa atong panginabuhian, bisan sa atong pamilya, bisan sa atong mga kaliwatan, matinunglo may son tungod nato. Usa may son, remind ni nato, kinanglan, careful jud ta. Mapinantayon jud ta sa atong pagkinabuhi. Mapinantayon jud ta sa atong kinabuhian. Kay wa ka kabalo may son, okay ra kung kabalo ta, kung parehas sa atong ginikanan, makasala ta sa atong ginikanan, pwede man ta mulayas. Kay dili ta mabunalan, mudagan man ta. Pero ang Ginoo, kung kanamoy mo disiplina nato, bisan asa ka mga igsoon. Kung kanang ingon dali, hukman jud kaniya. Kung dili may igsoon, nga hangtod, tagaan ka ng mga lisod nga kahimtang, tagaan ka niya mga sakit, nga may imong ikamatay. Hangtod, mamatay jud ka, mawala ka ng kalibutan na may igsoon. Kung kana, kaya itong pilion ang tungro may igsoon. Dili gipakita may igsoon. Sa Kapitulo 30 ani may igsoon, matod ni Moses,
taliwala sa katawan sa Israel. Ingon siya. Ingon sa dili Mason sa versikulo 18. Ipahayag ko kanimo karong adlaw nga malaglag mo dili mo lugwayan ang inyong mga adlaw diha sa yutang at adtuan ninyo tapos sa Jordan aron managiyahon. Papanagiyahon. Mo na itong giingon ganyan Mason. Kung piliyon na to ang tunglo, dili gyud ta magmalampuson. Ingon sa dili Mason, na may tunglo, ingon niya, kanang dili niya lugwayan ang inyong adlaw, ang atong pagkinabuhi ang kalibutan. Kung tunglo atong pilion. Apan sa versikulo 19 Mason, disangpit ko ang langit ug ang yuta sa pagsaksi batok ninyo. Karong adlaw, gibutang ko sa inyong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo. Busa pili ang kinabuhi aron mabuhi ka ug ang imong kaliwa. Versikulo 20. Sa paghigugma ni Jehova nga imong Dios sa pagpamati sa iyang tingog o pagpupot pag-ayo kaniya kay siya ang imong kinabuhi, ang gitason sa imong mga adlaw aron magpuyo ka sa yutang gipanumpa ni Jehova sa imong mga amahan ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob nga gihatag kanila. Mao ni Mason. Kung ako, kung pilion na to ang panalangin, dili lang kita'y mapanalanginan, pati po ang katauhan, pati po ang mga tao atong ang mga tao atong gikontak, maapil sila ka panalangin may suot. Na salamat sa Ginoo, dili lang igo nga kita rin mapanalanginan, pati po natong kaliwatan. Na salamat sa Ginoo may suot, o ni ang gisko, kanang kinahanglan doon na kita'y pagpili. Pero may suot ato na ta sa atong outline may suot. Sige, dunganan na to ang Roman numeral 6. Sige, sisters and brothers, dunganan na to ng Roman numeral 6. The age we are living in. Sige, sisters, puli-puli lang. Sisters una, sunod brothers, taman sa di. Sige, brothers. Sige, sisters, most people in the world are not even aware of this choice. Sige, sisters, they have been blinded by the God of this age and are just going to downward with the tide of this world like dead leaves floating down a river. Sige, brothers, literally. Sige, dungan ta. It is a blessing to understand the age we are living in and be able to make this choice. Makita din nato Mason sa Roman numeral 6, naghisgot ni siya. Mali, Mason. Sorry. Sige, uspada to Mason, mo sa Roman numeral 5 din. Sige, sa 6. Sige. Salamat sa Ginoo Mason. Dili ipakita kaning panahon na ang atong pagkinabuhi nasayon jud ta na ilalom ta
kundi sa pagbulutan ni Satanas. Kay giingon manangunang Juan 5:19, nasayod ta nga iya ta sa Dios, apan ang kalibutan naghigda sa kadautan. Makita din nato diya Bigson ang nagdumala, ang namuno aning kalibutana, mao gyud si Satanas. Kuna Bigson dinhi iskutan dinhi nga sa point ingon sa Satan, the ruler of the world, developing and toward his climax. Sa point 1 ingon sa dinhi, the characteristics of the world match all the prophecies in the Bible concerning the situation and the end of this age. Makita din may sa propesya sa kasulatan, sumala sa Biblia. Kung din ang una, sa previous na itong morning revival, doon na yung itulong ang kasaysayan. Ang kasaysayan sa Diyos, o ang kasaysayan sa tao, o ang kasaysayan sa ni Satanas. Usa kita atong kasaysayan may na ilalong ta sa kasaysayan sa Diyos. Usa, salamat sa Ginoo may dinhi. Kung sa dinhi, ang kalibutan, makita din nato, bisan kanang ma-experience nato, ang iyang ipadayag dili ang Dios kundi si Satanas. Ingon nga sa dinhi, ang kalibutan, kung sa dinhi, ang majority nila, ang tao sa kalibutan, mao ang pagsimba ni Satanas. Oh Lord Jesus. Kung dinhi, kung sa point 3, at the end of the great hero will arise, who will be fully one with Satan in his rebellion against God. Sa kalibutan may igsoon, ang gitinguha sa kasing-kasing ni Satanas, kanang dunag isay tao, kanang ang tao na puli, kanang hingpit yun na mausa ni Satanas sa point 4 ni Mason. Unsa may lang i-priority, mao ang pagsimba ni Satanas. Wala gingon ta sa tungison kaniya. Naana ta sa kalibutan, apan dili ta iya sa kalibutan. Na makaila unta ta anak may soon. Na salamat sa Ginoo sa 20 ngon sa dinimensyon. At the same time, the Lord gaining a people who will be one with Him to become His bride. Ang Diyos, doon na, ingon anak po lang nasa kasing-kasing sa Diyos. Ingon sa din makapatulong ta sa grupo sa mga tao, aron mahimo niyang pangasawunon. Unsa man nga paagi, aron mahimo part na ta ani nga pangasawunon. Unsa din to become part of His bride, we need firstly to receive Him as our life. Kayson, dili tabahin aning ingon nga pangasawunon sa Ginoo, kung wala yun tayo tinabuhi sa Diyos. Ang makabato niini, ang maapil niini, katong naay kinabuhi sa Diyos, unsa nga paagi, nga madawat na to, mag-prove na to nga daan tayo kinabuhi sa Diyos. Atong nituutan niya, sunay ni sangyaw na to, wala ang suwida, naan na to, karon nga wala pa na nabautismuhan. Kung naay, wala na bautismuhan may son, wala pa tay labot kaning ingon sa Ginoo nga iyang pangasawunon, iyang balikan. O sa basahon sa Bugna, kunya kaning pangasawunon, kinahanglan maandam ni sa bersikulo sa kapitulo 19. Maandam ni siya, kinahanglan mahamtong sa kinabuhi. Dunay kinabuhi iyang isgutan dito may son. Usa, firstly, ang una gyud buhaton na to aron mapinumta ni nga bride, kinahanglan firstly makadawat gyud ang kinabuhi sa Dios. Kung dili ta makadawat sa kinabuhi sa Dios, wa tay labot ani Mason, bisag mo ingon ta Kristohanon ko. Wala Mason, dire sa ingon po sa dinhi sa kwento Mason. Then we need have been brought us to maturity. Kinahanglan mo tubo ta sa kinabuhi, dili lang ego mo tubo ta sa kinabuhi Mason, mahamtong pa kita sa kinabuhi. Aron nga paagi may unsa nga paagi aron mahamtong ta sa kinabuhi. Ingon sa di may nga kinahanglan mukaon o muinom ta sa iyang pulong.
O nga paagi, mutubo ta, o mahamtong ta. Ang bata kani kung dili na mukaon may igsoon, ang bagong na imugsong, dili na mututoy siyang inahan, patay yun na siya. Dili yun na mutubo, bisan na sa'y kinabuhi sa tao. Mamatay yun na. Ingon ana sa nato may igsoon kita mga magtotoo. Kung bago pa tayong mga magtotoo, once gani, dili na ta mutawag sa ngalan sa Ginoo, dili na ta mukaon siyang pulong, dili na ta kaampo. Sa physical, tuwi ta. Apan sa spiritual, patay kita. Kung ana may son, kinanglan, butang na to sa kasing-kasing. Kinanglan, matagusan na to. Doon na tayo kasing-kasing. Kana, upay mo sa Ginoo. Aron, sa tuyo may son, mutubo ta sa kinabuhi, o mahampong ta sa kinabuhi. Sige, kung ano na to may son. Sige, brothers, sisters, dungalan na to ang Roman numeral 7. Apit na tong oras. Sige, A, B, C, D, sisters, brothers. Puli-puli lang tamay so, sige. Para di ta katulugon. Amen. 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 Sige, dungalan na to na yung day. Amen. Salamat sa Ginoo Mason. The Lord wants His people to be testimony Himself to the world. Mahimutang tang testimony sa Ginoo. Aning kalibutan na Mason. Kung saan na to mahimutang testimony sa Ginoo. Ya, ingon sa tong Mason ganiya. Bisan sa atong ginawian, bisan sa atong sinultihan. Makapadayag bata sa Dios, makapangimatod ang makapangimatod bata sa Dios. Madayag ba ang Dios nato? Pero kana Mason, dili ta ma-discourage kay naaman nato ang ginaiya ni Satanas. Kanang masinupakon, masupilon, pero dinhi may son gidasit ta. Nasayod jud ta. Nakitang tanan nga do naman uli man ta perpekto. Pero ang Dios wala gid mawad-an og paglaom. Kung dinhi may son kung mapakyas man ta karon, ingon niya may son luna na mga bagong adlaw. Karong adlaw kung mapakyas ta karon, dili ta ka paymuno sa Ginoo. Doon na may ugma bagong adlaw. Bagong kabuntagon. Una may son muduol gyud ta. Una maningkamot gyud ta. Kanang i-recover gyud nato ang atong unang gugma sa Dios. May son adlaw sa tong pagkabatanon, dumduman gyud nato ang atong Dios. Basin ingon ni Apostol Juan sa Bugna kapitulo 2 na ingon og versikulo 8 about sa mga iglesia sa Quezon. Una, bisan karon na Mason, mag-antos ta. Mainantoson ta tungkol sa alang sa Ginoo, bisan sa mga kanang lain nga pagtulunan, makaantos ta, makabarog ta. Unya bisan sa atong buhat sa Ginoo, makaantos ta, kanang mga pagsulay makasurvive ta. Apan dunay kinsay giingon ni ingon sa atong Ginoo, apan doon na kung kasulti nimo, batok nimo. Daman, ibiyaan nimo ang unang gugma. Ang importante dahil may son, ang atong unang gugma sa Ginoo. Bisan unsa, wala nagmatter ang Ginoo kung unsa atong na-attain, kanang sa atong kalampusan, kung unsa pa, bisan maayo alang sa iglesia. Pero kung dili nato unahon ang atong unang gugma sa Dios, mawala gyud ay pulos may son. Dahil dinhi may son gipakita. Wala sayang sa adlaw sa pagkabatanon makaidumdum man ko. Ingon sa mensahe sa tong son. Wala na gyud tay second love mga son. Bisan na may son na bisan ako nadismaya ako asawa ana, nakaingon ko diha wala dili ko kam gugma apil akong anak. Ingon kalain ko nimo. Wala may second love. Napay puruhan kung doon na kay second love, mahimuli mong first love. Ang number 1 Mason, ang unang gugma na to, mahugyod ang atong Ginoo. Kay malusta, wala kanang magiyahan ta niya. Una Mason, kung doon na ibutang atong, ingon sa Isaias, kung doon na ibutang nga atong gigugma labaw sa Diyos, makasimba na ta Diyos.
Abi nato may son ang mosimba Diyos nato ra mga kinulit sa kamot, mga ribulto. Pero dili may son bisan unsa nga butang makapuli sa Dios. Mahimo na tag makasimba kita Diyos kitso. Ya, dili may son gidasig ta. Una, bisan sa atong balay, bisan sa atong asawa, kung minyo na ta, bisan atong anak, bisan atong trabaho, kung gigugma na to na labaw sa atong Ginoo, makapasilok kita sa kasing-kasing sa Dios. Ang gusto sa Dios nga siya lang ang atong gigugma. Una sa Marcos 12, ngayon sa diya, higugmaon jud nato ang Dios sa tibok natong kasing-kasing, tibok natong kalag, sa tibok natong kusod. Muna ang iyang gikuan nato may son, ang atong unang gugma. Sige, basaon nato ni may son sa Roman numeral 8, 9, 10. Sige, may son. Sige, dunganan nato ni may son. Wala tayo oras. If the Lord we have choice. Because we are natural is things of the world. Sinful things appear the lust of the flesh, or flesh as the corrupted nature of Satan. Even they is not sinful and occupy the distract of the turning to the Lord, we can choose to stand with the Lord by turning to our spirit and enjoy Him, learning the truth in His word and seeking His speaking within, assembling together for mutual encouragement. Sige, Roman numeral 9. By himself is the state of the disciple. His own is Nicodemus is elderly, gentleman and knight in the private room. But he talked with the Samaritan woman in open public place during the day. He was in no danger of falling into sin with a woman, but he would not do it privately because God example for his followers. Parents influence their children by children may not remember much of what their parents teach them, but they will never forget what any lostness and parents will be repeated by the children. For example, if the parents tell lies, they cannot expect their children to be honest. Enoch is a good example. We do not know what his life was like before his begotten a son, but afterward he walked with God for the rest of his life. Young people also affect others by their living. Many young people do things that they would not have before because of peer pressure, because they want to be accepted by others. Young people is their early teens look up to those few years older than themselves. When we stand before the Lord, we will need to give account of all that we have done or said, unless we have repented and confessed. So that the people giggle and make fun when others are speaking in the meeting. This is a serious sin that the Lord will judge. Learning to speak the things of the Lord will take practice. When we are first trying to do it, we can easily say something wrong. If we stand with them by paying attention and saying amen with our spirit, we will be encouraging them and helping ourselves to get more out of the meeting. We do not need to be hurried down by the world, by the cares of this life, or by others. We can stand against all those things to be the Lord's testimony. Amen. Salamat sa kinumayson na may 1 minute. Ingon sa din may son, matagusan nato. Kay dumdum nato may son. Matagusan nato dili man tanan atong ginikanan, atong kanang magtutuo. Dunapoy nato na ang atong ginikanan dili magtutuo kitaray na luwas. Pero hidumduman nato may son dili ang pagtudlo sa atong ginikanan nato ay ingon sa Ephesians 6 nga mutahod ta sa atong ginikanan aron sa tuyo mutaha sa atong kinabuhi. Pero dinhi may son depende ra pud sa sitwasyon. Dinhi may son ingon dinhi kung makapon kani atong ginikanan ingon sa dinhi
kung bakakon gani atong ginikanan dili ta mag-aspect nga ang iyang anak honest kanang unsa na kanang honest bukan sa kanang makuha niya ang iyang sarili ba kay ngano man kung unsa ang gitudlo siyang ginikanan mausap ang iyang kanang mabansay may suon muna ma-influensyahan siya dili unta ingon anak may suon pero dili man tanan doon na magani mga igsoon nga ang iyang ginikanan dili magtotoo nya kanang mag-gain siya sa Ginoo dili siya mosunod sa iyang unsa ang iyang lawlessness kanang kanang down o kailang kaluyahon sa iyang ilang nakita sa iyang ginikanan pero dili may pakita nato matabusa day nato may suon tinguhaon yun nato ang Ginoo oy mo guide nato o giya nato sa adlaw sa itong pagkabatanon, dili yun ta kanang magpaumol yun yung panahon na. Kaya Apostol Pablo, aron masayod ka sa Kapitulo 12 sa Roma, versikulo 2, sila sa 1. Kung dili mo magpauyon, dili mo magpaumol yun yung panahon na, aron magpa-transforma o magpabago mo sa inyong kalabutan o magpa-transforma mo aron masutan ninyo kung unsa ang kabubuton sa Dios o sa himpit o sa tinuod kayso. Una, salamat sa Ginoo. Dasig na to, mga young people. Adlaw sa inyong pagkabatanon. I-treasure yun ninyo inyong adlaw. Una, kingon ni Salomon, maabot man ang panahon. Ang adlaw, piminti mo balik. Pero ang pangitabo sa adlaw, paras karong adlaw, mubalik ang adlaw ugma, pero ang mahitabo karon dili na mo balik. Una may son, dili ta mo atras, kung dili mo abanti. Sa dili pa mo abot ang adlaw, ingon ni Haring Salomon, nga kanang dautan nga adlaw may son. Hidumduman gyud nato atong magbubuhat nga wala masama unta ta ni Enos. Taliwala siyang pagkinabuhi. Bisan unsa nga problema, bisan unsa kadautan sa kalibutan, unsa dito, makagawi siya, makalakaw sa ulban sa Dios. Mo na gingon dinhi sa tong mensahe na, mo na the good example sa kinabuhi ni Enos mga igsoon. Sa Genesis Kapitulo 5, diya ipakita ang kahimtang ni Enos. Ang iyang kahimtang nga bisan taliwala sa kadautan, sa katawhan, pero makakinabuhi siya, mausa siya sa Diyos. Ingon ana unta atong kasinatian na igsoon. Na ingon ni Apostol Pablo, dili gyud nato mabuhati kung alang sa itong kagalingon. Una Apostol Pablo sa Filipos 4:13, kung siya, makabuhat ko sa tanang butang, kay siya nagkahom nako. Usa may son mo ilata sa itong kagalingon, bisan unsa ka-bright, o unsa takakusgan, muila kita nga dili kita makahimo kung wala ang Ginoo. Ano man, ang Ginoo mo mohatag naton usog, ang Ginoo mo giyan nato may son. Salamat sa Ginoo.